OFW Diaries. Go! Ang buhay ng mga staff, crew at ni Richard Gutierrez sa Survivor Philippines. Minsan nakikita ko yung sarili ko na nasa sitwasyon din nila. Nagpapakahulog sa kabayo, napupunukan ng mga explosives, ang mga stunts sa mga sikat na Hollywood films, Pinoy pala ang bida. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Sanay na tayong mapanood ang mga paghihirap ng mga castaways sa nagdaang 2 season ng Survivor Philippines. Pero sa unang pagkakataon, matutunghayan natin ngayon hindi lang ang buhay ng mga castaways, kundi pati na rin ang mga hirap na pinagdaraanan ng mga taong nasa likod ng kamera. Kasama na rito ang buhay isla ni Richard Gutierrez. Sa darating na Lunes, simula na naman ang pautakan, pagalingan at patatagan ng mga castaway sa ikatlong season ng Survivor Philippines. Pero ngayon, 18 pamilyar na mga ang mag-aagawan sa iisang titulo at hihirangin kauna-unahang Celebrity Soul Survivor. Ngunit hindi lang sila ang mangangapa sa isla, pati na rin ang bagong host nito, si Richard Gutierrez. Biglaan na lang kaming tinamaan ng isang malakas na bagyo at natigil ang lahat. Kilala si Richard bilang leading man, matinee idol, at superhero. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang magiging host ng isang reality show. This is what we have to go through to make Survivor Philippines for you! Coming to Survivor, alam ko naman na hindi siya magiging madali. So I was prepared. Aminado si Richard na hindi biro ang pinagdaanan niya sa Survivor. Lalo pat ginawa ang reality show sa isang liblib na isla sa ibang bansa. Mahaba ang biyahe papunta sa camp. Masasabi ko na isa rin ako survivor. Nakaka-relate ako sa mga castaways, nakaka-relate ako sa mga pinagdadaanan nila. Dahil minsan nakikita ko yung sarili ko na nasa sitwasyon din nila. Pero ang dayuhang isla, pareho lang din daw sa mga liblib na pulo dito sa Pilipinas. Puno ng lamok at niknik. Marami akong kagat na lamok, marami rin akong niknik na mga kagat sa katawan ko. Pero wala yun para sa akin dahil that's part of living in an island. Maraming beses na ako nakapunta sa Thailand at alam ko mahirap makipag-communicate sa mga Thai. Hindi sila masyadong nag-i-English. Naging mahirap para sa akin, syempre mag-adjust. Pero tulad ng ating mga kababayang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang higit na kalaban ni Richard, lungkot. And Dolly. Sa halos isang buwan niyang pamamalagi sa isla, hinanap-hanap niya ang Pilipinas. Namimiss ko yung pamilya ko, namimiss ko yung mga kaibigan ko, at namimiss ko yung buhay ko sa Pilipinas. Pero napawi rin naman ang kanyang lungkot dahil may karamay siya, ang buong production staff ng Survivor. Na tulad ng mga castaways, nagtitiis din magtrabaho at mamuhay sa isla. Araw-araw nagtatrabaho yung mga staff and crew nakatutok sa shoot at malayo sila sa buhay nila sa Pilipinas, sa mga mahal nila sa buhay. Lahat tayo malayo sa mga nakasanayan natin sa Pilipinas. Masasabi ko na talagang naghirap at nagsakripisyo rin yung staff and crew ng Survivor Philippines. Nagkaroon kami ng pagkakataon para masilip kung paano maghanda ang mga tao sa likod ng kamera ng Survivor Philippines. Sinamahan kami ni Boying, ang props master ng Survivor Philippines. Ipinakita niya sa amin ang kanilang naging preparasyon sa isla. Pinaka-war room namin, dito kami gumagawa. Ako yung gumagawa ng mga graphics para sa mga sets.
Especially yung mga, yung mga standard props, yung mga torches. Pero hindi ito iniinda ni Boying dahil bukod daw sa malaking kita, Enjoyment at saka satisfaction. Ayun, masarap magtrabaho pag meron nun. ito na rin daw ang kapalit ng kanyang pagtitiis na malayo sa pamilya. Ang kanyang mga kasamahan sa art department ang nagsisilbing kanyang pamilya dito sa isla. Ito mga kasama ko. Tulad nila Richard, Boying at ang mga setmen na naghahanda ng mabuti para mabuo ang reality show, kilalanin naman natin ang mga tao sa likod ng mga strategies at challenges ng Survivor. Ito yung tinitulugan namin pag lumalakas ang ulan. Kasi yung tent, may tubig. Kaya may lumalakas na yung ulan. Kailangan may apoy ka para hindi ka rin